Last episode, iniwan natin si Lingyan na nasa bingit ng kamatayan. Itong ugok na ito ay lumabas sa likod niya at balak na siyang patayin. Kasunod nito ay biglang naging malinaw ang pag-iisip. Tunay nga, lubos na kinamumuhian ni MC ang lahat ng mga nangyayari sa kanya. Hinigpitan niya ang kanyang mga ngipin habang ang hindi pangkaraniwang kapalaran ay nagkukubli. Lumalabas, naitigil ni Lingyan ang talam ng kutsilyo mula sa pagtama sa kanya. Iniisip niya kung bakit niya pipiliin ang hanapin ang dahilan ng pagkalat ng virus. Sa tuktok nito, binigyan siya ng malupit na laro ng misyon na pangalagaan ang dalawang NPC na mga estudyante. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa lalaking yon. Ang lahat na itinutok ng zombie na ito ay upang maglaro lamang ng simpleng laro. Ngunit naroroon na siya, inuutusan siyang gawin ang lahat upang mabuhay. Ang mamatay sa loob ng laro na ito ay tiyak na magkakahalaga ng kanyang buhay. Nakapanalo si MC sa laban na yon. Mabilis siyang umupo dahil halos nauubos na ang kanyang lakas. At dahil sa mga karanasan na nadagdag, siya'y nakapag-level up. Nakabawi na ng buong kalusugan si Lingyan. Inialok rin siya ng system na mag-evolve patungo sa isang bagong anyo. Ang mga tadhana ng ebolusyon na inialok sa kanya ay ang maging mas malakas na zombie o maging isang komandante. Ipinagpas siya ni MC na pumili agad, ngunit binalaan siya ng system na ang pag-evolve ay magpaparamdam sa kanya ng pagkawala ng malay sa loob ng mga 10 minuto. Hindi talaga ito ang pinakamagandang oras para mag-evolve, lalo na't ang mga makakapaslang na manlalaro ay nasa harap pa rin niya. Kaya't nagdesisyon si Lingyan na gamitin na lamang ang kanyang mga puntos ng katangian. Iniisip niyang mapapabuti ang kanyang bilis upang magkaroon siya ng sapat na kalamangan. Ang lahat ng kanyang mga puntos ay inilagay sa estadong ito. Pagkatapos nito, siya'y handa ng mangaso. Mayroon na siyang aura ng isang itim na pantera. Sa isang iglap, nagawa ni Lingyan na lampasan ang lahat ng mga zombie. Siya'y sobrang bilis na sa tingin niya ay siya'y lumilipad. Napansin ito ng isa sa mga manlalaro at namangha sa kung ano ang nangyayari. Si MC ay agad na tumakbo patungo sa dalawang ito. Hindi naging sapat ang oras para mag-react ng manlalaro at tinamaan siya ng malinis na suntok ni Lingyan. Hindi makapaniwalang nakita ng sundalo ang isang zombie na mutante sa bilis. At habang si MC ay patuloy na umatake sa isa pang manlalaro, tumakbo patungo sa kanya ang sundalo. Nagkalat na naman ang dugo. Nasubukan ni Lingyan na harangin ang atake gamit ang kanyang palad. Ngumiti siya dahil alam niyang siya'y nanalo sa laban na ito. Hindi talaga nasa mabuting posisyon ng sundalo para harapin ang anumang atake. Nakagat na rin ni MC ang sundalo. Pagkatapos nito, tumakbo si Lingyan palayo. Patungo siya sa dalawang babae na nagtatago sa likuran. Napansin ito ng dalawang babae at inakalang sila'y nasa kapahamakan. Ngumiti si Lingyan dahil alam niyang ngayon ay mailigtas na niya sila. Pero sa kanilang pananaw, isang zombie siyang nag-aalala. Naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Ang zombie ay nagsimulang humila at magdala ng dalawang babae. Si MC ay ngayon ay tumatakbong palayo sa labanan. Nagnanais siyang matapos ang kanyang misyon at dalhin ang dalawang ito sa ligtas na lugar. Ang mga manlalaro na nakakita sa eksena na ito ay nag-isip na mukhang mapili rin ang mga zombie sa pagkain. Subalit ang pahayag na ito ay nagdulot ng isang awkward na sandali sa pagitan ng mga manlalaro at ng zombie. Lumingon si Lingyan dahil narinig niya ang malakas na sigaw mula sa manlalarong iyon. Patuloy pa rin siyang nagdadala ng mga bihag. Matapos ito, natagpuan ni MC ang isang ligtas na lugar. Binuksan niya ang pinto ng silid na ito. Pinalaya niya ang dalawang babae at sila'y nahulog sa sahig. Isa sa kanila ay nagsimulang umiyak sapagkat sila'y labis na nalilito sa ginagawa ng zombie na ito sa kanila. Samantala, sa pananaw ni Lingyan, siya'y masaya dahil matatapos na ang kanyang espesyal na misyon. Pagkatapos nito, tumakbo siyang palayo. Nagtago siya sa likod ng mga kahon at inakala niyang maaari na siyang mag-evolve ng tahimik. Subalit biglang nagbago ang kanyang mukha. Siya'y medyo labis na nalilito. Sa totoo lang, ang evolution na kanina'y tungkol pa rin sa dalawang pinakamababang antas ng uri ng zombie. Iniisip niya na talagang niloloko siya ng developer ng laro. Nagsimulang magalit at sumugod si Lingyan sa sahig. Natakot muli ang dalawang babae sa eksenang ito. Si MC ay ngayon ay nag-iisip kung aling evolution trait ang pipiliin. Ang pinalakas na zombie ay magbibigay sa kanya ng sapat na lakas para labanan ang mga kalaban.
At sa kabilang banda, bilang isang commander zombie, siya'y makakapamuno sa isang grupo ng mga zombie para makipaglaban. May mga kahinaan at kalakasan ang dalawang ito. Ito'y nagdulot lamang ng kalituhan sa MC kaya't nagpasya siyang mamili na lamang agad. Ang katawan ni Ling Yan ay biglang napalibutan ng pula nitong liwanag. Nakita ito ng dalawang babae at nagtaka kung ano ang nangyayari. Pagkatapos ng ilang segundo, nawala na ang pula nitong liwanag. Ang prosesong ito ay kumuhang lahat ng lakas ni MC. Siya'y bumagsak sa sahig. Inabisuhan rin siya ng system na ang proseso ng kanyang pag-evolve patungong pagiging isang commander zombie ay magsisimula na. Napansin ng dalawang babae na biglang naging tahimik at hindi na naririnig si Ling Yan. Naisip ng babaeng may puting buhok na dapat pa ring mag-ingat. Nakita rin niya ang isang tubong bakal malapit sa kanila. Pagkalipas ng ilang segundo, nagising si Ling Yan. Naririnig niya na ang boses ng dalawang babae. Ang kanyang paningin ay labis na napakakulimlim subalit alam niyang sila'y nasa harap niya. Sa totoo lang, sila'y nagtangkang tumakas. Sinabi ng babaeng may puting buhok sa kaibigan niya na hindi nila dapat ipagsapalaran ang kanilang buhay sa pagiging pagkain ng zombie na ito sa oras na magising na ito. Ngunit nang makita ng dalawang babae na gising na si MC, napansin na niyang ang zombie na ito ay nagising na. Nakita ni Ling Yan ang isang hindi pangkaraniwang status window sa tabi ng mga NPC. Inisip niya na maaari na niyang makita ang kanilang mga attributes at skill. At syempre, ang pag-unlad na ito ay nagdulot ng kasiyahan kay MC. Ang skill na ito ay tiyak na makakatulong sa kanya sa mga darating niyang pakikipagsapalaran. Agad na tiningnan niya ang kanyang status window. Lahat ng stats ni Ling Yan ay malaki ang pagtaas. Bukod dito, nakuha niya ang isang bagong skill na may kinalaman sa kanyang trait sa evolution. Ngayon ay maaari na niyang gamitin ang skill na magbibigay sa kanya ng kakayahan na pamunuan ang mga zombie sa kapalit ng kanyang vitality point. At dahil natapos niya ang espesyal na misyon, nakakuha rin siya ng gantimpala para sa submission. Ang pag-save sa dalawang NPC ay nagdagdag ng 5 puntos sa pabor abilidad sa kanilang pagitan. Natanggap din ni Ling Yan ang karagdagang gantimpala para sa pagkumpleto sa misyon na higit pa sa kinakailangan. Nakakuha siya ng militar na pang-itet at 1 punto ng kasanayan. Kaya't inihalaga niya na talagang sulit ang pagsasagawa ng mga submission. Ang punto ng kasanayan na natanggap niya ay inilaan sa kanyang kasanayang commander. Ipinag-upgrade nito ang kasanayan kaya't ngayon ay kayang utusan ni Ling Yan ang mga zombie ng 5 segundo. Naramdaman niya ang ginhawa dahil unti-unting nagiging maganda ang takbo ng mga bagay-bagay. Tinangka niyang kausapin ang dalawang babae. Sinabi niya sa kanila na hindi na kailangang mag-alala dahil narito siya upang iligtas sila. Ngunit hindi ito naging mukhang ganon. Tila ba natakot pa lalo ang mga babae sa ekspresyon ni Ling Yan. Pareho na silang malapit ng umiyak dahil sa nangyayaring ito. Pagkatapos nito, lumabas si Ling Yan sa silid. Ito ay naguluhan ang dalawang mag-aaral. Nag-aalala sila kung bakit isinilamat niya sila ang zombie. Ang susunod na bagay na kailangan nilang gawin ay makatakas sa lugar na iyon. At habang naglalakad sila palabas ng silid, napansin nila na nawala na ang lahat ng mga zombie sa palapag. Nalaman nila na ginamit ni Ling Yan ang kanyang kasanayang commander para utusan ang lahat ng mga zombie na pumunta sa ikalawang palapag. Ito ang tanging magagawa niya upang tiyakin ang kaligtasan ng dalawang babaeng ito. Subalit habang ginagamit niya ang kanyang kasanayan, naramdaman niya ang nakakatakot na aura na bumabalot sa kanya. Alam ni Ling Yan na ang aura ay nagmumula sa itaas. Binalaan din siya ng sistema na siyang nagpapahiwatig na pumasok siya sa teritoryo ng isang zombie lord. Kung matatalo niya ang halimaw na ito, maaaring mapasa kanya niya ang teritoryong iyon. At yun nga, dahil matalino si Ling Yan na zombie, pinili muna niyang umalis bago harapin ang ibang zombie lord. Isang babala ay lumitaw sa harap niya. Ipinabatid ng sistema kay Ling Yan na kaka-trigger lang niya ng isang mahabang yugto ng nakatagong misyon. Ang tungkulin ay talunin ang zombie lord upang mas makakuha ng higit pang mga teritoryo. Ang mga lord-type zombies ay nag-a-drop din ng iba't ibang kagamitan at items. Simpleng tao si Ling Yan. Kapag nakakita siya ng mga gantimpala, agad niyang binago ang direksyon at ngayon ay papunta na siya sa pangunahing zombie boss ng gusali. Agad niyang naabot ang ikalawang palapag.
Tumigil ang MC natin sa pagtakbo nang maramdaman niyang malakas na presensya sa ikatlong palapag ng gusali. Inisip niyang baka ang Zombie Lord ay may antas na mas mataas kaysa sa kanya. Ang kanyang teorya ay napatunayan ding tama sapagkat nanatili ang iba pang normal na mga zombie sa ikalawang palapag. Wala ni isa man ang naglakas loob pumasok sa tirahan ng Zombie Lord. Gumamit si Ling Yan ng kanyang kasanayan na Commander upang pisanin ang lahat ng mga zombie sa ikalawang palapag na malapit sa kanya. Nais niyang gamitin ang mga ito bilang kanyang proteksyon kung hindi niya kayang talunin ang Zombie Lord. Pagkatapos nito, nagkaroon din siya ng mga paghahanda. Ginamit niya ang kanyang status window at nakuha ang porma ng ikatlong palapag. At yun nga, dahil sa lahat ng bagay ay handa na, dahan-daang tinungo niya ang tuktok. Napansin din niya na ang kanyang katawan ay nagsisimulang magino dahil sa presyon na nilalabas ng Zombie Lord. Pero alang-alang sa pagtanggap ng mga kamanghamanghang gantimpala, handa niyang tiisin ang mga bagay na ito. Naharap si Ling Yan sa malaswang amoy. At habang siya'y patuloy na naglalakad, napansin niyang may isang kakaibang zombie sa kabilang dulo ng pasilyo. Kinuha niya ang status window ng zombie na ito at napag-alaman niyang ang pangalan nito ay hindi pa alam. Isa itong medium-sized na pinasigla na zombie at ang banta ng panganib ay mataas. Napansin ng pinasigla na zombie ang presensya ni Ling Yan. Binaliktad nito ang ulo at ipinakita ang kanyang mukha. Nakita rin ni Ling Yan ang lakas ng zombie na ito, at ito ay mga 30 na puntos sa estadistika. Alam niyang nasa malalim na problema siya kung magagawang atakihin siya ng halimaw na ito. Swerte na lang at napakabagal ng agility nito kaya mas mabilis si MC. Nagkulay abo ang halimaw na zombie kay Ling Yan. Ang simpleng aksyong ito ay sapat na upang lumikha ng hangin na kayang magpadala ng mga bagay sa paligid na papunta kay MC. Nagsimula ng habulin ng pinasigla na zombie si Ling Yan. Nag-iisip si MC kung talagang mas mabilis siya kaysa sa malaking halimaw na ito. Naghihirap siyang panatilihin ang malaking distansya sa pagitan nila. Hanggang sa nakita ni Ling Yan ang tanda sa itaas niya. Sumampa siya at inabot ang bagay na ito. Ginamit niya ito upang iwasan ang tackle ng pinasigla na zombie. Nagpapasalamat si Ling Yan sa kanyang sarili dahil sa paglalagay ng lahat ng kanyang mga puntos sa estadistika sa agility. Dahil kung hindi, siguradong walang pag-asa siya laban sa Zombie Lord na ito. Napansin din niyang narinig ang isang salita na binitiwan ng zombie, at ito ay kain. Hindi na nagpakabahala pa si MC na pag-isipan ito pa ng malalim habang siya'y tumatakbo patungo sa pinasigla na zombie. Kailangang tapusin niya agad ang labang ito at kunin ang kanyang mga gantimpala. Sa isang iglap, nakarating si Ling Yan sa kanyang layunin. Siya ay handang sumalakay. Nagawa ni MC na tamaan ng zombie, ngunit napagtanto niyang ang balat nito ay sobrang matigas. Hindi man lang nito nabura ang kanyang military knife. At dahil siya ay naulila, nagawa ng Zombie Lord na ito ang mag-counterattack. Ito'y nagdulot kay Ling Yan na mapadpad sa kabilang dulo ng hallway. Ang salamin sa likod niya ay nabasag dahil sa pagunti. Malinaw na tinanggap ni MC ang malalim na pinsala. Naisip niyang hindi niya kayang harapin ito ng tuwid. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpapatakbo. Ang Zombie Lord ay papalapit na sa kanya. Sumubok siyang gamitin ang kanyang kakayahan bilang commander. Sinabihan niya itong huminto sa paggalaw. Swerte na lang, tunay na nagtagumpay siyang kontrolin ito. At habang ang zombie ay hindi makagalaw, ginamit ni Ling Yan ang pagkakataon upang magdulot ng kaunting pinsala at makatakas sa sulok na iyon. Tumakbo siya palayo mula sa Zombie Lord. Sumampa ito patungo sa ikalawang palapag habang ang ibang mga zombie na kanyang inihanda ay malapit na sa escalator. Ginamit niya muli ang kanyang kakayahan bilang commander upang pasalakayin ang mga ito laban sa Zombie Lord. At pagkatapos ng ilang segundo, tunay ngang lumitaw ang malaking silweta. Ang Zombie Lord ay talagang sinusubukang habulin siya. Ngunit ito ay sinalubong ng isang malaking grupo ng mga zombie. Ang mga maliliit na tira-tira ay hindi sapat para harapin ang Zombie Lord. Nakayanan nitong patumbahin ang bawat isa sa isang atake. Ginamit din ng Zombie Lord ang mga katawan ng ibang mga zombie at itinapon ito sa iba. Ngunit unti-unti ay napabagsak na ng dami ng mga nagtipon na zombies ito. Iniisip ni Ling Yan na ito na ang magandang pagkakataon upang gawin ang kanyang tungkulin.
Ginamit niya ang ibang mga zombies bilang kanyang plataforma at ginamit ito para makalapit sa abala na zombie lord. Si MC ay sumalangit ng maraming atake laban sa kalaban. Ang mga ataking ito ay sapat upang mawala ng balanse ang zombie lord at malaglag sa lupa. At gaya ng dati, ang mga zombies sa paligid nito ay agad na dumapo at kumain sa malaking pagkain. Iniisip ni Ling Yan kung talagang nakakapag-usap ang mga ibang zombies. Baka kung mas mataas ang kanilang talino, maaaring maunawaan niya sila. Mayroong kumuhang pansin niyang ingay sa labas. Ibinabatid ng sistema kay MC na may special na pangyayari na magaganap. Sa susunod na 48 oras, magkakaroon ng military intervention sa lungsod. Binigyan rin siya ng sistema ng impormasyon na sa pamamagitan ng special na event na ito, mas marami siyang matutuklasan ukol sa kanyang pangunahing misyon. Ngumiti si Ling Yan dahil alam niyang ito na ang pagkakataon niya na malapitang makuha ang katotohanan. Pagkatapos ng ilang segundo, binigyan siya ng bago pang misyon. Kailangan ni MC na pumunta sa ospital at hanapin ang isang espesyal na pasyente at ang doktor doon. Tinangka niyang magkabit-kabit ng impormasyon sa mga pangyayaring ito. Dahil na rin sa pagkakasangkot ng army, inakala niyang mas magiging mahirap na ang lahat. Binigyan din siya ng sistema ng impormasyon ukol sa isang espesyal na feature ng laro. Tuwing alas 9 ng gabi, mas nagiging malakas at aktibo ang mga zombies. Palaging paalala na mag-ingat siya sa kanyang kaligtasan. Ang lakas mula sa mga zombies ay nagbigay daan para sa isa pang pagkakataon ng zombie lord. Nakatakas ito mula sa kamatayan at ngayon ay papalapit na kay MC. Hindi inaasahan ni Ling Yan ito at nagresulta ito sa kanyang pagkagat ng nilalang na ito. Gumamit siya ng kanyang commander skill upang iligtas ang kanyang sarili. Inutos niya sa mga normal na zombies na atakihin ang zombie lord at pigilan itong mag-alaw. At habang ito ay nangangamoy pa sa pagtanggap sa mga zombies, si Ling Yan ay nagsimulang tumakbo palayo. Pumunta siya sa unang palapag at patungo sa isang love medical room. Tinangka niyang gamitin ang ilang first aid kit sa kanyang sarili. Iniisip niyang dapat subukan niyang bumawi ng mas maraming kalusugan habang ang mga zombies ay nagbibigay pa ng oras para sa kanya. Matapos ang ilang sandali, narinig ni MC ang hagekjek ng zombie lord ngunit handa na siya ngayon dahil may hawak siyang Molotov. Plano niyang ambushin ng zombie lord habang ito ay papalapit sa pasilyo. Isinilang niya ang kanyang sarili. Malinaw na natanggap ng zombie lord ang maraming pinsala mula sa normal na mga zombies. Malinaw na may maraming lakas ng katawan ang zombie lord. At dahil sa galit nito, mas mabilis din ang kanyang bilis kaysa karaniwan. Hinintay ni Ling Yan ang tamang pagkakataon at saka itinapon ang Molotov. Tumama ito ng tama. Tumama ito sa zombie lord. Sinundan ito ni MC sa pamamagitan ng pagsalang sa malaking zombie. Ngumiti siya at iniwaksi ito. Damaloy ang dugo nang magawa niya ang malupit na pinsala. Nakumpirma na matagumpay niyang napabagsak ang isang Lord Rank zombie ayon sa abiso ng sistema. Ang laban ay talagang nagpapagod kay MC. At habang siya'y nagpapahinga, sinuri niya ang mga gantimpala ng misyon na ito. Ang kanyang katawan ay napalibutan din ng berdeng liwanag. Nalaman niya na ang pagpapabagsak sa isang zombie lord ay nagbigay sa kanya ng maraming experience points. Nagkaroon din siya ng territory buff na nagpapalakas sa kanya. Ang tanging bagay na kanyang pinagsisisihan ay ang territory buff na ito ay applicable lamang habang siya ay nasa loob ng gusali. Ito agad ay naging isang problema nang makita niyang ang mga puwersang militar ay nasa labas na. Sila ay papalapit na patungo sa lugar na ito. Nakarating ang mga sundalo sa pasukan at sinabi sa kanila na ang kanilang pangunahing misyon ay upang puksain ang lahat ng mga zombies. Silang ay nakatagpo ng isang grupo ng mga ito ngunit sa kanilang makapangyarihang mga sandata, sila ay nakapigil sa mga ito. Naramdaman rin ni Ling Yan ang pagkapiken sa sandaling pumasok ang mga taong ito sa kanyang teritoryo. Inisip niya na marahil ito ay dahil siya'y naging Panginoon ng lugar na ito. Isang malaking armored na sasakyan ay pati nang tumulong sa pagsara ng pasukan ng lugar na ito. Natanto ni MC na talagang nagnanais ang militar na linisin ang lugar na ito. Naglahad ito sa kanyang isipan na marahil ang mga taong ito ay plano ng magtayo ng kanilang base sa loob ng kanyang teritoryo. Samantala, sa labas ng gusali, ang mga sundalo ay ngayon ay naglilinis na ng mga natirang zombies. Sinimulan na rin nilang maglagay ng mga barikada sa lugar.
Natapos na nila ang kanilang mga gawain sa loob ng ilang minuto lamang. Totoong naipagtanggol na nila ang lugar. Si MC ay patuloy na nagmamasid sa mga taong ito habang pumapasok sa kanyang teritoryo. Si Lingyan ay may iniisip din sa mga kasamahan niya. Bago pa siya nakarating sa lugar na ito, ngayon ay kinukuha na ito ng mga sundalo. Dala-dala rin ng mga ito ang ilang kagamitan upang mag-illuminate ng lugar. Ipinakita nito ang mga bakas ng dugo sa buong lugar. Isa sa mga sundalo ay lumapit sa kanilang kapitan. Iniulat niya na hindi pa nawawala ang lahat ng mga zombies sa loob ng gusali. Inihayag din niya na ito ang pinakamagandang lugar para sa kanilang base dahil sa mabuting kapaligiran at mahirap pasukin. Si MC ay patuloy na nagmamasid sa mga ito at natuklasan niyang may iba pang mga plano ang mga sundalo. Ang kanilang pangunahing layunin sa pagtatayo ng base na ito ay upang magkaroon ng puwersang pandagdag malapit sa ospital. Biglang tinihil ito nang abisuhan siya ng sistema na ang kanyang katawan ay nagsisimulang mag-deteriorate. Ang mga sugat niya mula sa huling laban ay lumalala. Bago umalis sa lugar na ito, nagpasya si Lingyan na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagsusuri. Napansin niya ang partikular na sundalong ito na may kakaibang kilos. Mas tila maluwag ang kanyang pakikitungo kaysa sa iba. Nakita rin ni MC ang sundalo na nangunguha ng mga gamit mula sa mga labanang zombies. Siya ay naghahanap sa mga bangkay para sa mga mahahalagang bagay. Ibinigay nito kay Lingyan ang ideya na marahil isa itong player. Hindi siya NPC sundalo. Bigla itong nagpanik dahil hindi niya maaring payagang makadiskubre siya ng kahit na anong player. Sinimulan niyang hanapin ang isang lugar para magtago. Matapos kumuha ng ilang karagdagang damit upang itago ang kanyang itsura, inilagay ni Lingyan ang kanyang sarili sa isang tagong lugar. Pagkatapos ay pumasok ang sundalong ito sa kwarto kung saan naroroon si Lingyan. Siya ngayon ay nasa itaas ng isang estante. At sa mabilis na galaw, nakuha ni MC ang lalaking ito. Nahuli na ngayon ang sundalo. Mayroon itong malumanay na pananaw na nagmamakaawa. Ginamit ni Lingyan ang pagkakataon na ito upang makipag-ugnayan sa ibang mga player. Isinulat ni Lingyan ang isang bagay sa papel. Sinabi niyang hindi dapat sumigaw ang lalaking ito at kapalit nito, hindi niya mawawala ang lahat ng mga bagay na nakuha niya. Agad na naintindihan ng sundalo na wala siyang ibang pagpipilian kaya't pumayag siya. Inalis ni Lingyan ang bagay na nagpipigil sa kanya na makapagsalita. Nalaman na ngayon na ang player na ito ay may espesyal na propesyon nang siya'y lumikha ng kanyang karakter. Ito'y batay sa kapalaran. Tungkol naman sa pangalawang tanong ni Lingyan, tinanong niya kung ano ang kasalukuyang misyon ng player na ito. Sinabi niyang ang sistema ay nag-utos sa kanya na pumunta sa ospital. At pagkasagot ng sundalong player sa tanong ni MC, isa pang misyon ang lumitaw sa harapan niya. Ngayon ay may opsya siyang patayin si Lingyan o makipagtulungan dito. Pumili ang sundalo na makipagtulungan kay Lingyan sapagkat iniisip niyang pareho silang mga player at magiging maganda itong magkaroon ng mga kaibigan sa laro. Tumaas ang pagkakagusto ng sundalong ito kay Lingyan ng isang punto. Dahil magtutulungan na sila, sinabi ni Lingyan na pareho silang may misyon. Ini-suggest ni MC na dapat magtulungan silang protektahan ang isa't isa. Para kay Lingyan, kailangan niyang makaalis sa gusali nang hindi makikita ng mga sundalo. Pumayag ang player na ito sa kanilang plano at sinabi kay MC na hayaan na niyang asikasuhin ito. Pagkatapos nito, sinabi ng sundalo sa kanyang grupo na dapat silang lahat ay pumunta sa ikalawang palapag dahil natuklasan niya ang isang napakalaking bagay. At dahil ang iba pang mga sundalo ay mga NPC lamang, sumunod sila sa kanyang utos. Natuwa si Lingyan dahil talagang nakipagtulungan ang player na ito sa kanya. Nakalabas si MC sa gusali nang walang anumang problema. Salamat sa ibang player. Sa ngayon, ang kailangan na lamang niyang gawin ay patayin ang isang zombie upang maka-level up ulit. Ang tanging problema ay lahat ng mga zombie sa labas ay pinatay na ng army. Hindi siya makahanap ng anumang isa na kanyang maipapatay. Nagsisimula ng maging matigas ang katawan ni Lingyan. Kailangan niyang makabawi ng kanyang kalusugan at makahanap ng isang zombie. Napansin rin niya ang presensya ng ibang zombie lords mula sa ibang mga gusali batay sa aura na kanilang inilalabas. Si MC ay saka pumunta sa isang abandoned residential building malapit sa kanya. Alam niyang ang boss ng lugar na ito ay nasa tuktok ng gusaling ito. Iniisip niyang hindi niya ito agad na pwedeng haminin dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan.
Ngunit wala siyang ibang pagpipilian dahil wala nang ibang zombie na malapit sa kanya. Nawala rin ang benepisyo ng buff mula sa kanyang teritoryo. Sa wakas, walang ibang pagpipilian siya kundi harapin ang isa pang zombie lord. Kaya't ito'y nagmadali pumasok sa loob ng gusali. Ang presyon sa loob ng lugar na ito ay mas malakas pa kaysa sa kanyang nakaraang teritoryo. Ibig sabihin, mas malakas ang amo ng lugar na ito kaysa sa kanya. Ang mga buto na nakakalat sa paligid ay may kasamang mga kakaibang costume. Huminto si Lingyan sa paglalakad nang marinig niya ang malakas na ingay sa pinto. Ang nilalang na ito ay pumasok na may sinira nitong pinto. Ang katawan nito ay puno ng mga tinik at mga talam. Ito ay isang uri ng bagong zombie. Sa anyo nito, kitang-kita na ito ay nag-evolve na rin. Ginamit ni MC ang kanyang analyze skill at nakita niyang ang uri nito ay tinatawag na bone corrosion. Ang banta sa kaligtasan ay nasa antas na katamtaman. Agad itong pumunta kay Lingyan pagkakita dito. Napansin niya na mas mabagal ang bilis ng bagong zombie kumpara sa naunang zombie lord na kanyang nakalaban. Nakakuha si Lingyan ng pagkakataon na bamuno gamit ang kanyang kutsilyo. Ngunit ang kanyang sandata ay napagtanggol ng mga buto sa paligid ng katawan ng halimaw. Agad siyang umilag at naglaon ay nagkaroon ng distansya sa pagitan nila. Naisip niyang mas matigas itong kalaban. Ang kanyang naunang atake ay nagpapagalit sa halimaw. Inilabas nito ang isang skill na tinatawag na Iron Skin na nagpapatalas sa mga tinik sa paligid nito. Nalaman ni MC na ang skill na ito ay nagpapalakas sa buong katawan ng zombie at ginagawang sandata ang mga tinik. Nang maglaon, marami siyang natanggap na mga saksak. Gumagamit ng mga buto ang halimaw na parang mga espada. At dahil sila'y mga matalim, bawat saksak ay nagdudulot ng malalaking pinsala. Matapos ang ilang segundo ng pagtatanggol, napaharap si Lingyan sa sulok. Ang zombie lord na ito ay ngayoy handang magbigay ng kanyang huling atake. Ngunit agad na pumukaw si MC ng kanyang sandata. Sinubukan niyang bawasan ang epekto ng atake ng kanyang kalaban ngunit walang silbi. Ito pa rin ay tumagos. Tanging 7 na HP na lang ang natitira kay Lingyan. Malapit na siyang matalo. Naisip niyang may isang paraan pa para makipaglaban. Hinawakan ni Lingyan ang isa sa mga buto ng nilalang na ito. Kanyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ito. At ito'y nagresulta sa pagkabasag ng salamin sa tabi nila. Ang plano ni MC ay umaasa sa tadhana. Siguradong isa sa kanila ang mamamatay matapos bumagsak sa lugar na ito. At siya'y handang gawin ang desperadong hakbang na ito. Ang halimaw na ito ay nag-counterattack at pinasok pa ang kanyang mga buto sa katawan ni Lingyan. Bagamat ang kanyang katawan ay talagang nasa panganib, naipanatili pa rin ni Lingyan na hawak ang mukha ng zombie lord. Ang nais niya na lamang gawin ngayon ay hilahin ito papunta sa kanya hanggang sa kanilang kamatayan. Alam niyang kahit matigas ang katawan ng zombie na ito, hindi ito kayang magdala ng tama ng pagbagsak. Isang malaking pagsabog ang biglang narinig sa labas ng gusali. Ito rin ang magtatakda ng isa sa mga kapalaran ng dalawang zombie na ito. Salamat sa panunood mga Lodi, lalo na sa mga sumuporta ng Part 1 at nag-subscribe. Kung gusto nyo pa po ng Part 3, comment lang kayo sa baba. Hanggang sa muli.